Kuya, sigurado ka ba talaga rito? Trabaho lang naman to, Dolor. 3 buwan lang. Uuwi rin tayo. Sabi ni Mama, malaki raw ang sweldo sa pupuntahan natin. Pero bakit parang ang bigat sa dibdib? Napanaginipan ko kaninang madaling araw. May babaeng umiiyak sa loob ng malaking bahay. Parang ako raw yung kinakaladkad. Baka pagod lang tayo. Malayo-layo rin ang naga. At saka, pinsan ng kakilala ni Mama ang nag-refer sa atin. Hindi naman niya siguro tayo ipapahamak. Kung sa bagay, mayaman daw yung pamilya, di ba? Oo, Elcano ang apelyido. May lumang mansyon sa gilid ng bundok. Luma pero malaki. Naghahanap daw ng bagong kasambahay. Ang weird lang. Alam mo kung bakit? Ba't kaya hindi sila kumuha ng taga ron mismo? Ewan, baka ayaw nila ng tsismosa. Kuya, tingnan mo yan. Mukhang matanda na yung balete. Ang creepy. Parang may nakatingin, no? Huwag ka na nga tumingin sa labas, Dolor. Kung ano-ano pag napapansin mo, mamaya'y mabati ka pa. Sa ginagawa mong yan, nakakahalina ka pa ng mga masasamang elemento. Oh, sa mansyon ba kayo ng mga Elcano? Opo, Wala namang gustong bumabaron ngayon. Swerte lang pagka nakalis ka pa ng buhay. Ano po sabi niyo? Ah, wala. Mag-ingat lang kayo, ang sabi ko. Kuya, ano ibig niyong sabihin? ewan ko. Pero, wag mo na lang masyadong isipin. Nandito rin lang naman tayo. O, dito na. Bakit na lang yan? Mga 20 hakbang. Huwag kayong liliko. Maraming salamat ho, Manong. Magandang araw, Miss Anne. Ako nga pala si Lando. Lumaki ako sa bayan ng Lopez, Quezon. Sanay sa trabaho kahit anong marangal, basta may maiuuwi. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo, maaga akong natutong dumiskarte. Lalo na nang magsimulang lumala ang sakit ni Mama. Kasama ko noon si Dolor nang mangyari sa amin ito. Pinsang buo ko siya. 20 lang siya noon habang ako naman ay 25. Tahimik, medyo mahiyain pero matalino siya. Palagi kaming magkasama simula bata. Para ko na rin kapatid, kaya nung inalok kami ng trabaho, sabay na kaming sumama. Hindi ko alam kung tama yon, pero siguro sa sobrang hirap ng buhay, minsan sinusugal mo na lang para sa pamilya. Para mabuhay. Noong mga panahong yon, habang binabaybay namin ang daan papunta sa mansyon ng mga Elcano, hindi ko alam sa sarili ko kung bakit ako kinakabahan. Yun pala, kami ang makakatuklas sa napakalaking sekreto ng pamilya Elcano sa likod ng kanilang karangyaan. Hindi natin alam na may mga taong handang magbenta ng kaluluwa kapalit ng pera. Yan na siguro ang mansyon. Kuya, ang lamig ng hangin. Pero tanghaling tapat pa. Oo nga eh, tahimik pa. Wala man lang ibang tao sa paligid. Kuya, kung may nararamdaman kang masama, pwede pa tayong umatras. Kamag-alala, magkasama naman tayo. Hindi kita iiwan. Sigurado ka? Parang may mali talaga rito eh. Kung sakaling may kailangan tayong takasan, tatakbo tayo. Hindi kita pababayaan, Dolor. Minsan, naiisip ko, paano kung sabay tayong tumalikod na lang? Kuya, hindi pwedeng umatras. Kailangan natin ng trabaho kahit ganito. Oo nga eh, kailangan nga. Sana lang, hindi natin to pagsisihan. Kayo po ba sina Lando at Dolor? Opo, kami po yun. Nag-apply po kami ng kasambahay. Sumunod kayo. Huwag kayong maingay. Tulog ang Donya. Tulog daw. Eh hapon pa lang eh. Baka may sakit. O baka yan talagang trip niya. Sa pagpasok namin, sinalubong kami ng katahimikan.
makapal, parang usok na hindi kita. May amoy na luma, gaya ng baul na matagal nang hindi nabubuksan. Mapurol ang mga ilaw at ang bawat yapak namin parang may ginigising. Walang bawal, basta sumunod lang kayo. Pero may 3 bagay kayong dapat tandaan. Una, huwag aakyat sa ikalawang palapag kung hindi inuutusan. Pangalawa, huwag lalapit sa lumang silid sa dulo ng pasilyo. At pangatlo, pagsapit ng alas 10 ng gabi, dapat nasa kwarto na kayo. Bakit po? Para sa kaligtasan nyo. Hindi lahat ng naririnig dapat pinapansin. At hindi lahat ng pinto ang bukas dapat pinapasok. Kayo na siguro si Nalando at Dolor. Ako si Inigo, anak ni na Don Gregorio at Doña Mercedes. Magandang hapon po. Salamat sa pagtanggap. Kung may kailangan kayo, sabihin nyo lang kay Manang Berta. At kung may mapansin kayong kakaiba, itulog nyo na lang. Kakaiba? Gaya po ng ano? Basta, huwag kayong mag-alala. Wala naman kayong dapat ikabahala. Nga pala, si Mang Usig ay ang albularyo ng pamilya Elcano. Magbigay galang kayo pag nakita niyo siya. Abala lang siya ngayon sa kanyang ginagawa. Pero siyang magtuturo sa iyo ng mga dapat linisin sa hardin, Lando. Opo. O siya, halina. At ipapakita ko sa inyo ang silid ninyo. Dito kayo titira. Huwag na kayong lumabas mamayang gabi. Kapag malamig ang hangin, isara niyo ang bintana. Salamat po. Manang, saan ko po dadalhin itong mga insenso? Iwan mo na yan dyan at ako nang bahala. Nga pala, Clara, sila nga pala si Lando at Dolor. Mga bagong makakasama natin dito. Magandang gabi. Magandang gabi rin, Clara. Sige, maiwan ko na kayo. Magpahinga muna kayo ngayon at alam kong mahaba-haba rin ang naging biyahe nyo. Bukas pa magsisimula ang mga gawain. Kuya, hindi ko alam pero parang hindi ito normal na bahay. Yung pakiramdam ko, parang hindi lang tayo dinala rito para maglinis. Ano ka ba, Dolor? Tinatakot mo lang lalo sarili mo eh. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Madilim ang kwarto. Tanging ilaw mula sa labas ang nagbibigay ng anino sa pader. Wala pang alas 10 pero ang katahimikan ay parang alas 12 na ng hating gabi. Nakahiga na ako nakatalikod kay Dolor. Hawak ko ang lumang unan. Hinipilit matulog kahit kumakabog ang dibdib. Mula sa bintana naman ramdam ko ang malamig na ihip ng hangin. Kuya, gising ka pa ba? Oo. Bakit? May naririnig ka ba? Anong klaseng tunog? Kuya, galing yata yun sa lumang silid. Yung pinanggit ni Manang kanina. Baka isa lang sa kasambahay. Baka may problema lang. Kuya, ayoko na. May mali talaga rito eh. Teka, may ilaw sa likod ng bahay. Sa labas mula sa maliit na bintana, may apoy akong nakikita. Parang liwanag mula sa isang bilog na altar na gawa sa kahoy. Sa harapan noon, nakatayo ang isang matanda na sa palagay ko'y siya na ang tinatawag ditong si Mang Usig. Nakaitim ito. May hawak na baston na may nakasabit na buto. Dolor, si Mang Usig may ginagawa silang ritual. Ritual? Anong ritual? Hindi ko alam, pero may dugo sa lupa. At may kinakalagkat silang parang katawan. Biglang lumingon si Mang Usig diretsyo sa direksyon ng bintana. Ang mga mata niya ay mapupula. Walang niya. Nakita niya ako.
Kuya, ano to? Anong klaseng bahay ito? Hindi ko alam. Basta Dolor, wala tayong narinig, wala tayong nakita, at kahit anong mangyari, huwag tayong lalabas. Kuya, dugo ba yan? Hindi lang basta dugo. Amoy bulok na parang lamang loob. Kuya, ayoko na rito. Hindi normal ito. Umuwi na lang tayo, Hindi please. pwede ngayon. Madaling araw na eh. Wala na tayong pamasahe. Hindi ba't sakto lang ang dala nating pera pagpunta rito? Maghintay tayo hanggang bukas. Gagawa ako ng paraan. Kuya, may tao sa labas. Huwag kang maingay, Dolor. Huwag kang kikilos. Tulong! Tulungan niyo ako, parang awa niyo na! Tulong! Kuya, boses babae, humihingi ng tulong. Diyan ka lang. Ako na ang magbubukas. Mariin akong lumunok. Bago pigil hiningang pinihit ang siradura ng pintuan ng aming silid. Ngunit pagbukas ko pa lang, bumagsak sa harapan ko ang isang babae. Duguan ng kanyang damit mula sa sariwang gilit. Ay, Diyos ko! Clara! Papasukin natin siya, dali! Anong nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako! Dolor, kumuha ka ng tela na pwede nating itali sa leg niya. Bumunot ka rin ng halamang gamot doon sa likod ng bahay. Maghanap ka roon. Baka meron. Bilisan mo. Oo, kuya. Sandali lang. Hindi tayo lalabas. Pero bukas maghahanap ako ng ebidensya. Kailangan malaman ko kung anong klaseng lugar ito. Ilang saglit lang nakuha rin ni Dolor ang mga kailangan namin. Ako naman ay mabilis na kumilos para dikdikin ang halamang gamot at agad itong ilagay sa sugat ni Clara bago tinakpan ng tela ang kanyang liig. Pagkatapos ay pawisan akong naupo sa sahig habang si Clara naman ang hinayaan kong magpahinga sa aking higaan. Kuya, anong gagawin natin? Kailangan nating madala sa ospital si Clara dahil kung hindi baka bawian siya ng buhay. Alam ko, Dolor. Pero wala tayong magagawa ngayon. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna. Bukas na ang simula ng ating trabaho. Hindi rin tayo pwedeng magdesisyon ng basta-basta at makialam. Hindi natin alam ang mga nangyayari at mas lalong hindi natin kilala ang mga Elcano. Baka tayo pa ang mapahamak kung tayo'y makikialam. Pero kuya, tingnan mo si Clara. Anong ginawa sa kanya ni Mang Kusig? Malalaman natin bukas. Hinayaan kong bumalik sa kama si Dolor na agad nagtalukbong ng kumot. Ako naman ay tahimik na nakiramdam sa paligid. Ngunit ang pakiramdam ay parang nasa tabi ko lamang si Mang Usig dahil rinig ko pa rin ang mga sinasabi niyang ritual. Simula ng gabing yon, hindi na naging pareho ang pakiramdam ko sa mansyon. Gigising pa lang ako, ramdam ko na agad ang bigat sa dibdib. Pero wala akong karapatang manghina. Nandoon kami hindi lamang para kumita. Ang importante, huwag kaming madamay sa kung anumang ginagawa nilang kababalaghan. Kaya nanatili pa rin kami. Si Clara ay agad din kinuha ni Manang Berta sa aming silid kinaumagahan. Ang sabi niya, siya nang bahalang manggamot at mag-alaga dito. Wala ring naging ingay o usap tungkol sa nangyari kaya't minabuti ko na rin na hindi na mag-usisa. Unang araw ng linggo, maaga kaming bumaba ni Dolor. Binilinan kami ni Manang Berta na unahin ang pag-aayos sa silid ni Don Gregorio. Siya raw ang may pinakaayaw ng maruming silid. Kuya, grabe naman yung kwarto ni Don. Parang museo. Manahimik ka lang. Baka may makarinig sa'yo. Pag-isipan pa tayo ng masama. Naaamoy mo ba yun? Amoy insenso eh. May halong alak. Tingnan mo naman to, kuya, oh. May altar. Pero parang hindi ito yung altar na para sa Diyos na nakasanayan natin.
Ang creepy pa ng mga ribulto. Inilibot ko ang paningin ko sa gitna ng kwarto. May malaking lamesa na puno ng papel, mga kontrata, matatandang dokumentong parang galing pa sa panahon ng Kastila. Isa lang ang nabasa ko ng buo. Alay, tuwing kabilugan ng buwan. Ano to? Nagtataka man sa nabasa, pinabayaan ko na lang. Ang daming tanong na pumapasok sa isip ko pero hindi ko alam kung paano masasagot. Kinabukasan, muli kaming inutusan. Dolor, samahan mo si Inigo sa greenhouse. May mga bagong halaman na kailangan asikasuhin. Ayokong may masayang. Ikaw naman, Lando. Pakipunasan mo ang mga antigong gamit sa silid-aklatan. Magandang araw ho, Doña Mercedes. Halos sabay pa kaming napalingon ni Dolor nang magsalita si Clara. Maayos ang tindig niya ngayon, malayo sa babaeng nakita namin noong unang gabi. Malinis at walang bahid ng dugo ang damit, ngunit halata pa rin ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Mabuti naman at ayos ka na. Sumama ka kay Lando sa paglilinis sa silid-aklatan. Masusunod po. Magsimula na kayo nang may matapos agad kayong gawain. Parang ang lamig niya, no? Hindi siya sumisigaw. Pero yung utos niya, parang diretsong tumatama sa batok. Nakakahiblad din sa dami. Ayos ka lang ba, Dolor? Ayos lang. Mukhang mabait naman si Inigo. Tahimik din. Ikaw, kuya, hindi ka ba nagtataka kay Clara? Bakit naman? Kasi parang okay lang siya sa nangyari. Hindi naman natin alam kung anong nangyari. Huwag na lang nating usisain pa. Ang mahalaga, Dolor, okay na si Clara. Kung sa bagay. Sige na, aakyat na muna ako ha. Ikaw, mag-ingat ka pa rin. Sabihan mo ko kung may napapansin ka. Ha? Oo, kuya. Ikaw rin. Naghiwalay kaming dalawa sa pasilyo. Siya ay nakasunod lamang sa dire-diretsyong si Inigo habang ako naman ay nakasunod sa tahimik na si Clara. Pagpasok sa library, hindi ko napigilan ng mamangha sa lawak ng paligid. Wow, ang ganda naman dito. Para akong pumasok sa ibang siglo. Amoy lumang papel. At itong mga estante, puro antigong aklat. Basta wag mo nalang pakialaman ng iba riyan, Lando. Panatilihin mong mag-ingat sa bawat sulok ng mansyon na ito. Ganun ba? Sige, pasensya na ha. Magsimula na tayo sa paglinis. Nagsimula na akong maglinis at kahit papaano, nakakapagod man ang ginagawa ay nalilibang din ako. Unti na lang. Matatapos na rin tayo. Parang ang sarap magkape pagkatapos nito ha. Asar naman oh. Ngayon pa talaga ito nahulog. Teka, may papel. Isang alay para sa 3 gabi. 3 yugto, kapalit ng kapangyarihan at yaman. Anong ibig sabihin nito? Sabi na huwag kang makikialam dito eh. Gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag kang mag-usisa pa. Pasensya na. May mga lihim na hindi para sa'yo, Lando. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka munang makialam kung hindi mo kayang panindigan ang katotohanan. Anong ibig niyong sabihin katotohanan? Basta tandaan mo, ang mga aklat na tahimik, madalas silang sumisigaw kapag gabi. Tandaan mo yan. Kung ayaw mong mapahamak kayo ng pinsan mo. Lumabas na ako roon pagkatapos kong maglinis. Paglabas ko, nakasalubong ko si Dolor. Mukha siyang kabado nang makita ko.
Oh, tapos na ako sa ginagawa ko, Dolor. Kayo ba ni Inigo, kumusta? Kuya, kanina, parang may gustong sabihin si Inigo. Ewan ko pero nawiwerdohan ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? May ginawa ba siya sa'yo? Wala naman. Mabait naman siya. Tahimik. Parang laging may iniisip. Pero habang ipinapakita niya sa akin yung mga halaman, parang gusto niyang magsalita pero binabawi rin. Alam kong may gusto siyang sabihin sa akin base sa mga kinikilos niya. Huwag mo na lang pansinin. Medyo napapaisip lang ako eh. Parang may inaalala siya o tinatago. Total, nagtatrabaho lang naman tayo dito. Subukan mo kayang maging palakaibigan din. Baka sanay lang siyang mag-isa kaya nahihirapan makisalamuha. Sakto pa, para magkaedad lang kayo. Mas makaka-relate kayo sa isa't isa. Hindi ko alam. Mula nung gabing nakita natin si Mang Usig, iba na yung pakiramdam ko sa kanila. Parang palaging may tinatago. Mukhang marami talagang misteryo sa mansyong to. Alam mo ba, kanina sa silid aklatan, may nahulog na lumang libro. Tapos may nakasulat sa loob ng papel. Isang alay, 3 gabi, 303 taon ng yaman. Tapos sabi ni Clara, may mga lihim na hindi para sa akin. Isang alay? Parang sakripisyo ba yan? Yun nga iniisip ko eh. Tapos kanina, habang naglilinis ako, may nakita akong mga ukit sa ilalim ng mesa. Parang mga simbolo. Pero hindi ko maintindihan eh. Kuya, siguro, mas mabuti na lang na wag na nating pansinin yung mga nangyayari. Pilitin man natin. Hindi rin naman tayo basta makakaalis dito. Malaki ang pera nila. Malaking tulong talaga sa pagpapagamot ni tita. Alam ko yan. Ay nako, basta mag-iingat tayo. Hanggat wala silang ginagawang masama sa atin, magpanggap na lang tayo na walang nangyayari. Hoy! Ah, Kayong dalawa dyan! Tumigil muna kayo sa pagdadaldalan at sumama kayo sa kusina. Maghahain na tayo ng tanghalian. Kayo na ang mag-aayos sa mesa. Opo, Manang. Saglit lang po. Huhugasan ko lang po ang kamay ko. Hindi na! Sa lababo na dito. Bilisan nyo! Darating na si Don Gregorio. Dapat nakahain na bago pa sila pumasok sa dining area. Opo. Tara na, kuya. Sumunod kami sa utos ni Manang Berta. Pagdating namin sa hapag, nandoon si Clara at tahimik na pinupunasan ng basang-basahan ng lamesa. Nang matapos ay kumilos naman kami ni Dolor para ilagay ang mantel. Kuya, ayusin mo yung gilid. Hindi pantay yung tela. Oo, ito na. Saka yung baso, kulang pa sa isang set. Kunin ko muna sa kusina saglit. Kung ako sa'yo, ilalayo ko na si Dolor habang maaga pa. Napatigil ako sa aking ginagawa nang biglang magsalita si Clara. Iimbagang at pinipigil ang pikon sa aking sarili. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang kami pakialaman ng pinsan ko. Kung ano man ang nangyari sa'yo nung isang gabi, labas kami doon at ayaw naming madamay. Kung ganyan kakitid ang utak mo, hindi na ako magtataka kung bukas pagsisihan mo yan sa harap ng walang buhay mong pinsan. Ano yun, kuya? Okay ka lang ba? Bakit parang galit si Ate Clara? Nag-usap ba kayo? Wala yun. Huwag mo nang pansinin. Ayan na sila. Maghanda kayong 3. Walang magkakamali sa inyo, ha? Inigo, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na ayusin mo ang mga ulat sa greenhouse? Dito laruan. Dito likhang sining. Negosyo ito. Pasensya na po, Ama. Inaayos ko na po ang pagkakatalog. Katalog? Katalog? Halaman ang pinag-uusapan natin. Hindi koleksyon ng tula. Kung hindi mo kayang panindigan ang pinasok mo, wag mong gawin. Kahiyan ang apelyido natin. Gregorio, mamaya na yan. Hayaan mo muna makalipas ang tanghalian. Kung gusto mong manatili sa ilalim ng bubong na ito,
Matuto kang tumupad. Huwag kang umastang artista sa tahanan ng mga negosyante. Opo, naiintindihan ko po. Magtungo na tayo sa hapag. Baka lumamig ang ulam. Lando, Dolor, nakahanda na ba ang mga pagkain? Opo, Donya. Nakaayos na po ang lahat. Hoy, Inigo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sanay na. Lahat sa mesa. Ngayon din. Agad na sumunod kaming mga kasambahay sa hapag. Si Manang Berta naman ay tahimik na itinuro sa amin ni Dolor ang mga kanya-kanyang gawain. Bakit parang hindi pantay ang pagkakalagay ng kutsara, Tinidor? Pasensya na po, Don Gregorio. Ako na pong mag-aayos. Ayoko na panahingi ng pasensya sa mga simpleng gawain. Kailangan ko ng kasanayan. Tama na. Kumain na muna tayo. Ako na ang kakausap kay Lando at Dolor mamaya. Naupo na ang lahat sa mahaba at marangyang hapag. Kaming mga katulong naman ay nagsimulang ipagpatuloy ang pag-aabot ng pagkain. Si Don Gregorio ang nasa gitna. Sa kanan niya ay si Doña Mercedes. Kaliwa naman ay si Inigo. Lando, ilang araw na kayong narito? 3 araw pa lang po, Don Gregorio. At sa loob ng 3 araw, may napapansin ba kayo? May napapansin po? Na alin? Nakakaibang bagay. Pagkakaiba sa dati mong kinalakihan. Sa galaw ng bahay, sa mga tao, sa paligid. Tahimik po ang bahay doon. Malaki, pero maayos. Disiplinado rin po ang mga kasambahay. Tahimik ko, pero hindi lahat na tahimik ligtas. Ikaw, Dolor, hindi ka ba natatakot sa mga lumang bahay na ganito? Ako po? Hindi naman po. Sanay naman po ako sa probinsya. Marami rin pong lumang bahay doon. Pero hindi lahat ng lumang bahay may kasaysayang dapat tuklasin. May mga lihim na kapag hinukay, hindi na dapat tinatabunan pa. Tahimik muli ang hapag. Nag-iba ang ihip ng hangin sa silid. Si Doña Mercedes, kunwaring abala sa pag-aabot ng kanin kay Inigo. Pero halatang pinipigil ang pag-aalala sa tono ng asawa. Ginagawa ninyong maayos ang trabaho ninyo. Sana'y manatiling ganon. Opo, Don Gregorio. Salamat po. Opo. Hindi na muling nagsalita pa si Don Gregorio. Sa bawat tikim ng ulam, parang may bigat ang katahimikan. Sa gitna ng marangyang pagkain, ramdam ang pag-iingat ng bawat isa sa kilos at salita. Nang matapos ang tanghalian, unti-unting tumahimik ang hapag. Tumayo si Doña Mercedes habang pinupunasan ng labi gamit ang puting panyo. Tumingin siya sa amin ni Dolor. Dolor, Lando, sumunod kayo sa akin. May pagagawa ako sa inyo. Opo, Donya. Pumunta kayo sa lumang bodega sa likod. Hanapin nyo ang kahon na may 3 bituin na marka. Dalhin nyo rito bago mag-alas 3. Kailangan yun mamayang gabi. Sa lumang bodega po, Donya. Yung luma at kinakalawang? May iba pa ba tayong bodega dito? Opo, Donya. Kukunin po namin. Sige na, gawin nyo na. Ako nagbahala dito. Lumakad kami papunta sa likod bahay. Puno ng tuyong dahon at nagtataas ang damo ang dinadaanan namin. Sa tapat ng maliit at maitim na pintuan, kinakalawang na ang hawakan. Nilapitan ko ito at dahan-dahang binuksan. Kuya, naaamoy mo ba yun? Parang nabubulok na hayop. Oo nga. Saan kaya galing yun? Hanapin na nga lang natin yung kahon. May 3 bituin daw eh.
Sabi ni Donya. Hanapin natin. Habang nag-iikot sa malawak na bodega, biglang naatrasan ni Dolor ang isang kahon. Bumagsak ang takip nito at sumambulat ang mga laman. May itim na kandila, tuyong balat ng hayop, mga piraso ng tela na may natuyong dugo. Kuya, ano to? Anong? Lumayo ka, Dolor. Ibabalik natin ito kung saan ito galing. Parang sumasama na naman ang pakiramdam ko. Huwag mo nang tignan. Tara na. Dali na lang natin tong kahon na ito na pinapakuha ni Donya. Bilis na. Kuya, para saan kaya ang kahon na to? Sa lugar na to, mas mabuti pang hindi tayo mag-usisa. Heto na pong inutos nyo, Doña Mercedes. Salamat. Pakipatong na lang muna dyan sa sahig. Ikaw naman, Dolor, sumunod ka kay Manang Berta. Kunin niyo ang minatamis na niluto ko kanina. Opo, Donya. Nando, Wow. pakihanap si Mang Usig. Sabihin mo nakahanda na mga kailangan niya para mamayang gabi. Sige po. Isa-isa kong binuksan ang hanay ng mga silid. Umaasang matunton ang kay Mang Usig. Ngunit puro bakante ang bumungad sa akin. Napahinto ako nang may maalala. Sa pagkakatanda ko, may 3 pang kasambahay nang dumating kami ni Dolor sa mansyon. Mabilis kong ibinaling ang ulo. Pilit inaalis ang mga tanong sa aking isipan, pero tumama ang tingin ko sa huling silid. Ito ang pinagbabawal na silid eh. Nandito kaya si Mang Usig? Teka, baka may papagalitan eh. Yes, bahala na nga. Si Donya naman ang nag-utos eh. Humakbang ako papasok. Maliwanag sa loob. Tila hindi pinasok ng alikabok ang bahagi ng silid na ito. Sa gitna naman ay may isang mesa na nakadisplay. Agad napakunot ang noo ko nang mapansin ang nakabukas na journal na may sulat kamay sa ibabaw. Kinuha ko yon at itinago sa ilalim ng damit ko para walang makakita. Sino yun? Humakbang ako upang sundan kung saan nagmumula ang tunog. Sa sulok, may isang lalaking nakaluhod. Nakasuot siya ng itim, duguan ang laylayan ng damit. Nakataas ang kamay at tila may inaawit ito na hindi ko maintindihan. Sa harapan niya may isang rebulto. Hindi si Kristo o kung sino mang santo, kundi isang nilalang na may 4 na mata at punit-punitang tela sa mukha. Mang Usig? Hindi niya ako narinig, ni hindi niya ako nilingon man lamang. Mang Usig, sabi po ni Doña Mercedes, nakahanda na raw po yung mga kinakailangan ninyo. Ito na ang tamang oras. Sumapit na ang 3 pagdapo. Isa na lang. Ano po ibig ninyong sabihin? Lumingon siya sa akin ngunit iling lang ang naging sagot niya. Tumango na lang ako at iniwan siya roon. Bumalik ako sa kwarto namin ni Dolor para basahin ang mga laman ng nakita kong journal. Elisa Reyes, 1995 Arturo Salonga, 1998 Benita Mercado, 2001 Lara Davin, 2004. Teka, bakit may bula ang pangalan ni Clara?
Binuksan ko ang susunod na pahina ng kunot noo. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang aking dibdib nang mabasa ang nakasulat doon. Dolor Santos, 2004. Kuya? Anong ginagawa mo dyan? Ano yan? Journal ni Mang Using. Nakita ko sa pinagbabawal na silid. Hala kuya, baka mapagalitan ka niyan. Bakit mo kinuha? Tsaka bakit ka pumasok doon? Masama ang kutob ko. May problema ba? Dolor, may mga pangalan dito. May mga petsa rin. Bawat 3 taon ang pagitan. Para saan naman? Hindi ko rin alam eh. Pero Dolor, kasama ka. Ako? Bakit? Oo, at ang nakatapat sa'yo, ngayong taon na ito. Pero bakit? Bakit naman ako? Ano bang kinalaman ko sa mga taong yan? At saka ikaw, bakit wala ka? At si Ate Clara, bakit may burang pangalan niya dyan? Hindi ko alam, pero masama ang kutob ko. Paano kung may koneksyon ito sa nangyari kay Clara noong unang gabi natin dito sa mansyon? Yan bang sinabi mo kasama ni Mang Usig sa labas nun? Yun nga, Kuya, baka naman naparusahan lang sila noon kasi sumuway siya. Dolor, ginilitan siya ng leeg. Alam ko kuya, pero hindi lang naman itong amo na nananakit ng kasambahay. Talamak na yan sa kung saan saang lugar. Hindi. Nakita ko si Mang Usig kanina eh. May sinasamba siyang rebulto. At sinabi niya, isa na lang daw. Isa na lang ang ano. Hindi ko alam. Pero masama ang kutob ko. Kuya, kung halimbawang tama ka, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero hindi kita hahayaang mapahamak, Dolor. Kahit pa anong mangyari. Lumipas ang ilang araw. Mahinang pumapatak ang ulan sa labas. Wala ring kuryente kung kaya't tanging kandila lang ang nagsisilbing liwanag sa loob ng buong mansyon. Habang nakatayo kaming 3 ni na Dolor at Clara, nakaupo naman si Manang Berta sa duyan sa harapan namin. Sa Sabado, maghanda kayo. Kabilugan ng buwan. Dapat nasa silid na kayo bago pa maghating gabi. Huwag kayong lalabas. At huwag kayong lilingon kung may marinig man kayong kakaiba. Ano man ang mangyari, yun ay nakatakda na at wala nang magagawa pa ang sino man sa inyo. Ano po bang meron sa araw ng Sabado? Hindi yan ang tanong, iho. Ang tanong, anong nawawala tuwing kabilugan? Kung may marinig kayo kahit iyak, mahinang tawag, kalabog, ipikit niyo lang ang mata niyo at magdasal. Huwag niyong papansinin dahil kapag sumagot kayo, baka hindi na kayo makabalik. At ikaw, Lando, bantayan mo ang pinsan mo dahil minsan ang dugo ng inosente hinihila ng mga madilim ang lihim. Manang, ano po bang nangyayari dito? Mas mabuti nang nakikinig kayo kaysa nagtatanong pa. Sige na, gabi na. Naging abala tayo masyado sa araw na to. Pumasok na kayo at magpahinga. Sige po, kayo rin po Manang. Kuya, niisip ko lang. Baka pwede na tayong umalis dito at maghanap ng ibang trabaho sa Maynila. Kasi kung hindi tayo aalis ngayon, baka huli na. At hindi na talaga tayo makaalis. Hindi yan mangyayari. Sana nga. Nagdaan ng buong maghapon. Unti-unting lumamig ang gabi. Sa isipan ko'y nakatatak pa rin ang pangalan ni Dolor sa pahina ng journal. Hindi ko man masabi sa kanya, alam kong nahuhulog na ang lahat sa isang madilim na landas. Noong gabing yon, maghahanda na sana kami sa pagtulog. Dolor, parang may ibinubulong ang hangin. Iba ang pakiramdam ko ngayong gabi. Kanina pa nga ako kinikilabutan eh. Si Inigo, napansin mo ba? Ewan ko. Iniiwasan niya ako. Hindi niya ako matingnan sa mata.
Hindi rin siya makausap ng maayos. Alam kong sadyang hindi siya palaimik pero lalo pang lumala. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya yung sarili niya. Kanina akala ko kakausapin niya ako pero bigla siyang tumalikod. Lagi siyang balisa. Malalim ang iniisip. Narinig mo yun? Oo. Parang galing sa kwarto ni Don Gregorio. Dolor, malakas ang kutob ko na kung ano man ang mangyayari sa Sabado ay sa lumang silid gagawin. Yung silid ba na pinagkuhanan mo ng journal? Oo, Paano ka naman nakakasiguro, kuya? dahil nakita ko doon yung altar na sinasamba ni Mang Usig. Pero yung parehong altar na nakita natin noong unang gabi. Mariin akong napalunok at agad na ginapang ng kaba. Walang pasabi ay agad akong tumakbo palabas ng silid. Kung ano man ang binabalak nila sa Sabado, gusto kong pigilan na ito sa lalong madaling panahon. Lalo na't malakas ang kaba ko na tuluyan na talaga kaming nadamay rito. Isa pa, pag napahamak si Dolor ay hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Sandali lang, diyan ka lang. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit ka lumabas? Mag-aalas 10 na. Pumasok ka sa silid, Dolor. May kailangan nga kong malaman. Kuya naman eh. Baka ikaw nang mapahamak sa ginagawa mo. Una, kinuha mo yung journal tapos ngayon makikialam ka pa sa ginagawa nila. Akala ko ba wag na lang nating pansinin para hindi tayo madamay dito. Makinig ka sa akin, ha? Hindi basta listahan ng journal na yun. Malakas ang kutob ko na may kinalaman doon ng mga nawawalang kasambahay sa mansyon na ito. At ikaw, kasama ang pangalan mo doon para sa taong ito. Dolor, hindi man tayo nakikialam pero sadyang idinamay nila tayo. Pero kuya, natatakot lang ako sa ginagawa mo eh. Pakiusap, bumalik na lang tayo sa silid. Sabi ni Manang Berta, wala na dapat lumalabas ng silid sa gabi. Hindi tayo makakahanap ng tamang sagot kung laging takot ang uunahin natin. At kung mawala ka sa akin, paano na ako? Bibigyan pa natin ng isa pang gabi ang mga lihim nila. Pero Dolor, oras na makumpirma ko ang nasa isip ko, hindi mo na ako mapipigilan. Tara na sa loob, kuya. Habang naglalakad kami patungo sa aming silid, biglang bumukas ang ipinagbabawal na pinto. Lumabas si Don Gregorio, may hawak na itim na kandila. Sa likod niya ay si Mang Usig na may dalang supot na tila gumagalaw. Mabilis kong hinila si Dolor sa gilid ng malaking aparador para magtago. Handa na ba ang lahat? Oh, huwag kang mag-alala, Don Gregorio. Tulad ng dati, makakamit nyo ang karangyang kapalit ng kaluluwa. Hindi pwedeng mawala sa akin ang lahat ng kayamanan ko. Hindi pwedeng maputol ang kahit anong kasunduan natin sa kanila. Walang yan. Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto ko lang umalis, kuya, habang may oras pa. Niyakap ko ang aking pinsan na tahimik na humihikbi sa takot. Ako man ay hindi rin alam ang dapat gawin dahil may kutob akong hindi rin magiging sagot ang pagtaka sa mansyon na yon. Dahil kung posible, malamang ay maraming kasambahay ang piniling tumakas na lang oras na maranasan nila ang kasamaan ng mga Elcano. Kuya, naiintindihan naman siguro ni tita kung uuwi na tayo, hindi ba? Oo, Dolor. Huwag ka mag-alala. Makakaalis din tayo rito. Tahimik kaming tumingin sa itaas. Muli, dahan-dahan kaming gumapang palayo mula sa aparador. Ramdam ko ang mabilis na paghinga ni Dolor habang pilit kong pinipigil ang nerbiyos. Anong plano natin? Pumasok muna tayo sa silid.
Sige, Bilisan mo na. kuya, ayos ka lang ba? Oo, iniisip ko lang kung anong pwede kong gawin para matigil ito. Kahit anong maisip mo, hindi pwedeng gawin. Alalahanin mo, may sakit si tita. Hindi niya kakayanin yan kung may mangyari sa'yo. Alam ko, pero kung wala akong gagawin, masama talaga ang kutob ko. Lalo na para sa kaligtasan mo. Mas lalo ako natatakot sa mga sinasabi mo. May tao. Huwag ka muna magsasalita. Ako ang magbubukas ng pinto. Bumalik ka na sa higaan mo. Huminga ako ng malalim bago inihanda ang sarili. Nang maalis ko kahit papaano ang kaba sa aking mukha, ako marahang binuksan ang pinto. Mang Usig, Doña Mercedes, ano pong ginagawa niyo rito? Lando, gising pa ba si Dolor? Tulog na po. Kung ganun, gisingin mo siya. Kailangan ko siya ngayon sa aking silid. Oh, gabing-gabi na ho eh. Ako na lang po ang gagawa kung ano man po yung... Hindi mo ba ako narinig, Lando? Ang kailangan ko ay si Dolor, hindi ikaw. Pero Ibigay niyo sa akin ang handog. Oras na upang dumaloy muli ang lakas sa inyong ugat. Biglang sambit ni Mang Usig na ngayon ay diretso ang tingin sa akin. Tila nagsasalita siya gamit ang ibang boses at ibang katauhan. Nangunot ang noo ko, ngunit agad ding nagulat nang itulak ako ni Doña Mercedes palayo. Dahil doon agad na nakapasok si Mang Usig. Walang sabi-sabing hinila si Dolor mula sa kama at kinaladkad palabas ng silid. Kuya Lando, tulong! Dolor! Bitiwan niyo siya! Hindi mo na ito kayang pigilan, Lando. Napili na siya ng ritual. Isa siya sa mga itinakda. Saan man siya nagmula, dun siya babalik. Kaluluwa'y iaalay, kapalit ay kapangyarihan. Kuya, ayoko! Ayoko! Hindi niyo siya pwedeng kunin! Walang kasalanan ng pinsan ko! Walang inosente sa bahay na ito. Lahat kayo'y bahagi ng sumpa. Ina, tama na po! Bitawan niyo si Dolor! Inigo! Tumahimik ka, Inigo. Bumalik ka sa itaas. Hindi pa tapos ang ritual para sa'yo. Tama na, Ina! Sobra na to! Bitiwan niyo si Dolor! Manahimik ka. Walang anak na sumusuway sa ina. Pumalabog ang mga aninong biglang nagsilabasan sa paligid pagkatapos ay mabilis na hinablot ng mga ito si Inigo. Pinilit itong isubsob at igapos sa isang haliging kahoy na puno ng lumang marka. Sa gulat ko ay halos hindi ko magawang maibuka ang aking bibig kaya nang sunggaban din ako ng mga ito ay hindi man lang ako nakalaban. Ina! Ina, mali ito! Hindi na to tama! Tama na! Tama na ho yan! Ano ba itong ginagawa niyo? Mang Usig, wala kami ginagawang masama sa inyo. Kaya tigilan niyo ito! Kuya! Inigo! Mga pakialabero! At ikaw, Inigo, kailan ka pa natutong makialam? Dahil sa'yo, mawawala ang pabor ng mga nilalang ng dilim. Tandaan mo, para sa'yo rin ang ginagawa namin ito. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa sumunod sa kasuklam-suklam niyong ginagawa! Aba! May dugang palaban pala ang batang ito. Sayang, pero hindi ka makakatakas, Inigo. Dugo mo pa rin ang kailangan upang maging dalisay. Hindi ako papayag! Hindi na! Ano itong kaguluhang ito? Bakit hindi pa nagsisimula ang ritual? Hindi tayo pwedeng mahuli hanggat bilog ang buwan. Oh, pinipigilan tayo ng anak mo! Hindi ko anak ang isang duwag na kumakampi sa mga patapon. Ituloy ang seremonya. Dali na ang babae sa altar. Kuya! Kuya Lando! Ayoko! Ayoko! Iwan niyo siya! Dolor! Mga walang iya kayong lahat!
Nakalimutan mo na ba? Nang dahil sa pag-aalinlangang dumadaloy sa dugo mo, mas nagiging mahirap ito para sa amin. Hindi tinanggap ni Clara bilang alay at ngayon wala kaming ibang magagawa kundi kumuha ng panibago. Nang dahil sa iyo, mas nasasayang ang mga araw na lumilipas. Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Dolor! Patawarin mo ako! Dolor! Ayoko! Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Mas pinili niyong adlangaan ang tagumpay. Kaya mararamdaman niyo ang galit ng mga Diyos ng kadiliman! Inigo, alam na alam mo ang rason kung bakit natin to ginagawa. Pero heto ka, nakikialam ka na naman! Hindi! Hindi ko na kaya ginagawa natin, Ina! Tama na po! Huli na! Mga alagad! Kalagan niyo si Inigo! Kailangan siya para makumpleto ang alay! Ina! Wag! Ayoko! Simulan ang pagbubukas ng daan! Ihanda ang dugo ng alay! Hinila si Dolor papalapit sa altar ng isa sa mga alagad. Si Don Gregorio naman ay mahigpit na humawak sa kanyang baba at gamit ang matalim na kutsilyo, bahagyang ginilitan ang leeg ng pinsan ko. Pumatak ang dugo sa maliit na garapon na may lamang tubig, kasunod ng malalakas niyang sigaw. Mga hayop kayo! Don Gregorio! Hayop ka! Tigilan yung pisang ko! Mga hayop! Tama na! Tama na! Kung ayaw mong mamatay silang lahat, ibigay mo ang dapat mong ialay! Ngayon na! Kinuha nito ang kamay ni Inigo. Gamit ang kutsilyo, sinugatan ang kanyang pulso na may sariwa pa ring hiwa at maraming bakas. Naggaya rin nito. Hinayaan nilang pumatak ang dugo sa parehong garapon kung saan naroon na ang dugo ni Dolor. Corpus sanguinis! Unum! Aperete! Aperete portam tenebres! Biglang nabiyak ang kisame. Bumukas ito. Tila nahati ang mga kahoy. Umalingaw-ngaw ang isang tila gutom na sigaw mula sa itaas. Katapos ay lumabas mula sa bitakang isang nilalang. Itim, payat, mahaba ang mga kuko. May pakpak na tila paniki. Diyos ko! Ano yan? Tulungan niyo ako! Huwag niyo akong ibigay dyan! Lumapit ang aswang sa altar. Inilabas ang mahaba nitong dila at hinigop ang dugo sa garapon. Ayan na! Ayan na ang biyaya ng kadiliman! Sa wakas, darating na ang gantimpala! Panatilihin si Dolor sa loob. Huwag siyang palabasin! Kahit anong mangyari! Matapos nitong sambitin yun, may malak na puwersa ang naramdaman kong tumama sa aking batok. Biglang nanlabo ang aking paningin. Lando! Lando, gising! Clara, ano? Teka, nasan si Dolor? Nasan yung pisang ko? Nasa silid na siya. Ikaw, bumangon ka na dyan at gagamutin ko ang sugat mo sa ulo. Umiikot pa rin ang paningin ko ngunit pinilit ko ng tumayo. Pagpasok namin sa silid, nakahiga na nga roon si Dolor. Inaasikaso at ginagamot ni Manang Berta. Kailangan na namin umalis dito. Kailangan ko siyang madala sa ospital. Patawad, iho. Ngunit imposible na yan. Tagumpay ang unang araw ng ritual sa pinsan mo.
Hindi hahayaan ng mga Elcano na makaalis kayo dito, lalo na si Dolor. Ano? Naririnig niyo ba yung sinasabi niyo? Kita niyo naman ang kalagayan ni Dolor, hindi ba? Hindi siya magtatagal ng maghapon kung hindi siya magagamot ng tama. Paparito na si Mang Using. Gagamutin niya si Dolor. Gagamutin? Para ano? Para ialay uli hanggang sa kabilugan ng buwan? Manang Berta, anong nahihita niyo sa mansyong ito? Bakit pinagtatakpan at tinutulungan niyo pa ang kayupan ng mga Elcano na yan? Huminahon ka nga muna, Lando. Uminahon? Papatayin ng mga Elcano na yan ang pinsan ko. Paano ko hihinahon? At ikaw, hindi ba dapat mas naiintindihan mo itong nangyayari sa amin? Hindi ba dapat mas alam mo kung anong nararamdaman ngayon ni Dolor? Lando, Tigilan niyo ako, ha? Aalis na kami ng pinsan ko. Kailangan siyang madala sa ospital. At isusuplong ko kayong lahat sa mga pulis! Ako to. Si Inigo. Pakibukas, Lando. Maingat kong binuksan ang pinto ngunit sapat para makita ko siya sa makipot na siwang. Anong kailangan mo? Gusto ko lang ibigay itong makapal na kumot kay Dolor. Alam mong hindi sapat siyang kumot. At kahit nga mga salitang patawad. Kaya pwede ba? Umalis ka dito habang nakakapagtimpi pa ako sa'yo. Ginagawa kong kaya ko, Lando. Hindi mo alam kung gaano ito kabigat. Kabigat. Lahat tayo may dinadala. Pero ako, hindi ko hahayaan ang pamilya ko na manira ng buhay ng ibang tao. Makinig ka. Hindi porket nagpakita ka ng simpatya sa pinsan ko, ay ligtas ka na sa kababuyan ng pamilya mo. Alam ko. Paano mo nasisikmura to, ha? Paano nyo nagagawang pumatay ng tao? Mag-alaga ng aswang para sa kayamanan na yan. Palibas kayong mga mayayaman. Puro pera ang laman ng utak ninyo. Pero wala kayong mga puso! Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero manhid na ako sa mga salitang yan. Hindi mo alam kung ilang ulit ko na yung sinabi sa sarili ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kinagabihan, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Inihanda ko ang sarili ko at si Dolor. Malalim ang bawat hingang binibitiwan ko. Kuya, aalis na ba tayo? Oo, mamaya rin. Hintay lang nating tumahimik ang buong bahay. Pagtulog na sila, lalabas tayo sa likod. Dadaan tayo sa likod ng kabaling. Yung may sirang pader. Kuya, ayoko na dito. Ayoko na. Hindi ka na babalik dito. Ipinapangako ko yan. Dahan-dahan, tinulungan kong bumangon si Dolor para maghanda sa aming pag-alis. Nung saktong pumatak ang orasan sa 11:00 ng gabi, hindi na ako nagdalawang isip pa sa aking plano. Kuya, ano yan? Bakit may kutsilyo kang dala? Maganda nang may pamproteksyon tayo, Dolor. Dolor, kapag sininyasan kita, hawak ka lang sa kamay ko. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitiw. Naiintindihan mo? Oo, kuya. Oras na. Maingat kong binuksan ang pinto. Sinalubong kami ng malamig na hangin na lalo lamang nagpatuyo ng lalamunan ko. Tara na. Sakit, kuya. Parang hindi ko kaya. Masakit pa rin. Dolor, kayanin mo. Kailangan na natin makaalis dito. Malakas ang kutob kong unang ritual lang ang nangyari kagabi. At hindi ko hayaang mangyari pa ang susunod. May tao. Huwag ka maingay. Baka yung aswang. Huwag kang bibitiw. Kahit anong makita mo, tumakbo ka lang at huwag kang lilingon. Saan tayo pupunta? Shh! Tahimik.
Kuya, nasa bubong yung aswang. Doon tayo. Takbo! Lumagpak sa harapan namin ni Dolorang nilalang. Mabilis ang pagaspas ng kanyang mga bakpak. Akala mo'y gutom na gutom itong nakatitig sa aking pinsan. Tumutulo ang pinaghalong laway at dugo sa kanyang mahabang dila. Nang bumaling siya sa akin ay agad na nanlisik lalo ang kanyang mga mata. Inilabas ko naman ang kutsilyo sa aking tagiliran at inihanda ang sarili. Huwag kang lalapit! Papatayin kita! Tila biniyang nilalang at agad na ipinagaspas pa ang mga pakpak pasugod sa akin. Pinigpitan ko naman ang hawak sa kutsilyo bago walang purap na inihagis yon sa aswang. Dolor! Takbo! Tuloy lang. Malapit na tayo sa puno ng maga. Doon tayo magtago. Hindi ko na kaya. Takbo! Lando! Dito! Bilis! Mang Usig! Bilisin nyo na! Dito! Hindi pa man ako nakakasagot ay agad na patakbong sumugod si Dolor kay Mang Usig, kaya't wala na rin akong nagawa kundi sumunod. Pagpasok sa loob, agad akong naging alerto. Kakampi ka nila, hindi mo kami maluloko, Mang Usig! Iho, hindi lahat ng nakikita mong ginagawa ng tao ay bukal sa loob. Magpapaliwanag ako sa inyo. Ngunit hindi ito ang tamang oras para dyan. Kuya, anong lugar to? Hindi ko alam. Pero ligtas tayo. Sa ngayon. Maupo muna kayo. Lalo ka na, Dolor. Kailangang malagyan ng panlaban ng katawan mo. Ano bang nangyayari? Bakit tinutulungan mo kami? Nakalimutan niyo na ba na kasabwat kayo nila Don Gregorio sa nangyari kay Dolor? Lando, Clara, anong ginagawa mo rito? pasensya na. Pero sinabi ko kay Mang Usig na nagbabalak kayong umalis. Ano? Sinasabi ko na nga ba? Isa ka ring... Kuya, pakinggan mo muna si Clara. Kumpara sa atin, mas matagal na sila dito. At kung nandito sila para saktan tayo, dapat hindi na lang nila tayo tinulungang makatakas sa aswang. Hindi kayo makakaalis dito, Lando. Ano man ang gawin nyo? Makatakas man kayo, ay susundan at susundan kayo ng aswang. Ang nilalang na yon ay walang ibang naaamoy ngayon kundi ikaw, Dolor. Lalo lamang kayong mapapahamak kung pipilitin niyong umalis. Anong gusto niyong gawin ko? Hayaan na lang sila sa gusto nilang gawin kay Dolor? Hindi basta aswang ang kalaban nyo. Hindi lang ito gutom sa laman. Gutom ito sa kaluluwa. Ngayon, kung determinado kang iligtas ang pinsan mo, handa ka bang gawin ang sasabihin ko sa iyo, Lando? Handa ka bang tapusin na ito at hindi na maulit pa? Napalunok ako sa kaba, ngunit kasabay noon ay pag-asa. Sa wakas, kahit papaano, nakaharap na ako sa posibleng paraan na maaaring may patutunguhan pa. Kuya, parang may kumagapang sa loob ng tiyan ko. Dolor, saglit. Kailangan kong puntahan si Inigo. Bakit? Tumama na sa kanya ang marka. May oras lang tayo bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang katawan niya. Kung gusto mong tapusin ito, may mga hakbang na kailangan mong gawin at tanggapin. Wala akong pakialam kung ano man yan. Ang importante ay mailigtas si Dolor. Tumito ka lang, Clara. Hindi ikaw ang dapat makipag-usap kay Inigo. Kuya, ayoko na. Hindi ko na kaya ang sakit. May isang paraan. Isang seremonyang delikado
Kailangan ng dugo ng kadugo at katapangan ng isang pusong hindi pa nadungisan ng kasakiman. Gagawin ko. Ano man yun ay gagawin ko. Maghanda ka, iho. Dahil walang paraan para makaalis sa mansyon na ito. Makatakas man kayo sa mga Elcano. Susundan at susundan pa rin ang aswang si Dolor. Kagabi ay ipinakilala ka lamang sa nilalang. At sa susunod na gabi, tuluyang ka nang iaalay. Ano po? Kuya, ayoko pang mamatay. Dolor, hindi ka pa mamamatay. Gagawa ako ng paraan. Kahit ano pa yan. Pakiusap, magpakatatag ka. Ngayon, Lando, iligtas mo si Inigo. Isa siya sa susi para matapos na rin ito. Paano? May itinatago ang pamilyang Elcano. Isang lihim na bumabalot sa lupaing ito. Sa dugo nilang pinagpala ng yaman. Kapalit ng kaluluwa ng iba. Tuwing 3 taon ay kailangang mag-alay ng inosenteng kaluluwa. Kahalo ng pinakabatang dugo ng mga Elcano para manatili ang kapangyarihan, ang kasaganahan at ang lihim na hindi matuklasan ng mga katulad nyo. Inosente si Inigo. Bata pa lamang siya ay kailangan niya na itong tiisin. Siguro may panahon na para palayain na rin siya sa tungkuling hindi naman dapat. Mang Usig, ibig sabihin ay ginagamit na kayo ng mga sakim na Elcano na yan. Mang Usig, paano mo ito nasisikmura? Kaya nyo. Gusto ko lang rin mabuhay. Bata pa ako nang ilagay nila ako sa ganitong gawain. At kaya nyo, hindi ko rin kontrol ang mga pangyayari. Kaya ba nila kinuha si Dolor? Dahil alam nilang mahina, walang laban at inosente. At dahil siya ang natukoy ng nilalang bilang pinakamalinis, ang pusong hindi pa nababahira ng galit o kasakiman. Bakit ako, kuya? Ano bang kasalanan ko? Wala kang kasalanan, Dolor. Walang kasalanan ng sino mang nagiging biktima nila. Ngayong gabi, ang huling araw bago ang bilog na buwan, kailangang malinlang ang nilalang at tanging isang taong may dugong Elcano na kusang lalaban sa tradisyon ng sarili nilang pamilya ang maaaring bumasag sa siklo. Kung ganon, si Inigo lang ang pag-asa para mabuhay si Dolor at matapos na ang lahat ng ito. Kung may natitira pa sa kanyang puso na kayang manindigan laban sa sariling lahi, tama ka. Siya nga ang magiging susi. Kuya, natatakot ako. Magtiwala ka lang. Hindi ka nag-iisa, Dolor. Habang wala ako, nandito naman si Clara. Babantayan ka niya. Huwag kang mag-alala, Dolor. Hindi pa babayaan ng Diyos ang Kuya Lando mo. Lumakad ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nakikita o naamoy ng aswang. Samantalahin mo ang pagkakataong abala itong kunin si Dolor. Tumango ako at ganang malalim bago marahang binuksan ang pinto sa likod ng kubo. Pagkalabas ko pa lang, nakita ko na agad ang aswang na walang sawang sinusubukang pasukin ng kubo na hindi ko malaman kung bakit hindi man lang magawang gibain ng aswang. Ngunit siguro'y may kung anong orasyon at pananggasim ang usig sa tahanang ito kaya dito niya kami pinapasok. Mariin naman akong lumunok at lakas loob na tumakbo papasok ng malaking mansyon. Dumaan ako sa kusina patungo sa 2nd palapag. Palibhas sa at silid-aklatan pa lamang ang nararating ko rito, halos maubos ang oras ko sa paghahanap ng silid ni Inigo. Ngunit nang matamaan ng paningin ko ang isang silid na
Kaisa-isang nakabukas ng bahagya, dahan-dahan akong sumilip. Inigo? Gulat na bulong ko nang makita ang nakagapos na katawan ni Inigo. Wala itong suot na pangitaas kaya kitang-kita ang latay ng latigo sa kanyang katawan. Tuluyan akong pumasok sa loob, mabilis na lumapit sa kanya at saglit na nag-alangan bago kinalas ang gapos sa kanyang dalawang kamay. Lando? Bakit ka nandito? Hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para hilingin sa iyo ang tanging bagay na hindi kayang bayaran ng pera ninyo. Ang paninindigan. Kung may konsensya ka pa sa katawan, gagawin mo ang tama para mailigtas si Dolor at matapos ang lahat ng kabaliwan ng mga magulang mo. Wala akong magagawa. Hindi mo naintindihan kung gaano kalalim ang ugat ng sumpang to. Kahit ako, hindi ako makakaligtas. Pag humadlang ako naman ang isusunod. Kung kaya mong tanggapin na magdusa si Dolor para sa kaligtasan mo, hindi ka karapat dapat tawaging tao. Baka nga hindi lang kayo ng pamilya mo na sumasamba sa aswang, kundi mga demonyo rito sa lupa na sobrang sama. Hindi rin lang tatanggapin pa sa impyerno. Sa tingin mo madali para sa akin to? Pero hindi yung paghihirap mo kung paulit-ulit mo lang silang kinukonsinte. Anong laban ko sa aswang, Lando? Gusto ko pang mabuhay. Gusto rin ang pinsang kong mabuhay. Si Clara, si Mang Using, pati na ang mga namatay para sa ritual na ito. Lahat sila, gusto rin nilang mabuhay pa. Pero dahil sa pamilya mo, dahil sa dugo mo, nagdahil sa kasakiman nyo sa pera, mawawala ang mga inosente. Anong kailangan kong gawin? Lumabang ka kasama namin. Hindi bilang Elcano, kundi bilang taong may konsensya. Hindi ko alam, Lando. Hindi ko alam. Pag-isipan mo, Inigo. Sa lalong madaling panahon, iniisip mo ang mga inosenteng kaluluwa na ikinulong nyo sa bahay na ito. Kahit papano, sana naman ay katuking ka ng konsensya mo at harapin ito. Matagal ko lang tanggap na hindi ako karapat dapat sa normal na buhay. Simula bata pa ako, tinuruan na akong maging tahimik. Tinuruan akong ipikit ang mata habang ipinapasang kasamaan. Hindi mo kasalanan kung paano ka pinalaki, Inigo. Pero responsibilidad mong piliin kung paano ka mabubuhay. Nung una kong nakita si Dolor, nakaramdam ako ng inggit. Kasi siya, kahit mahina, lumalaban. Samantalang ako, nanunood lang. May oras pa. May oras pa para magsimulang muli. Mamaya, pumunta ka sa kubo ni Mang Using. Doon tayo mag-usap. Bumalik ako sa kubo dala ang pag-asa. Ngunit lumipas ang maghapon at hindi pa rin nagpakita si Inigo. Bawat tiktak ng orasan parang unti-unting pinapatay ang natitira kong tiwala. Kuya, ang sakit na buong katawan ko. Dolor, anong nangyayari? Parang may gumagalaw sa loob. Parang may apoy. Mausig! Mausig! Clara! Akin na ang alamang gamot! Pumasok si Clara mula sa loob ng kubo. Dala ang mangkok na may mga ugat at halamang pinakuluan. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Dolor. Eto na po. Masyado nang malakas ang sumpa. Nag-ugat na ito sa kalamnan niya. May iilang oras na lang tayo, Lando. Walang yan. Hindi pa ba dumarating si Inigo? Kuya, ayoko na. Sakit. Huwag mo mong iiwan. Lalaban tayo, tandaan mo. Di ba sinabi ko, hindi ka mag-iisa? Narito na ako. Bakit ngayon ka lang? Lando, ano ba? Tigilan mo na yan.
Wala nang oras para sa away nyo. Ang importante, nandito na siya. Pasensya na. Nagdalawang isip ako. Pero hindi ko kayang hayaang mamatay si Dolor. Hindi. Kung may magagawa pa ako. Wala nang oras para paliwanagan ka. Alam kong alam mo na ito. Una pa lang, Inigo. Matalino kang bata. Alam kong hindi ka pupunta dito nang hindi tanggap ang maaari mong kapalaran. Sabihin niyo kung ano ang kailangan kong gawin. Kuya, malamig. Andito na si Inigo. Kakayanin natin ito. Halika. Hiwain mo ang iyong pulso. Kailangan ko ng iyong dugo at isang pangakong hindi masisira. Isang sumpang babaliktarin mo gamit ang lakas ng sariling puso. Kung ito lang ang daan, gagawin ko. Tinaga ni Inigo ang sariling pulso. Dumaloy ang dugo sa lupa. Kasabay ng pagpatak nito, isang alingaw-ngaw ang bumalot sa paligid. Umugong ang lupa. Lumabas ang mahiwagang liwanag mula sa ilalim ng lupa at dumiretso ito kay Dolor. Kuya, Dolor. O Diyos ko. Dolor. Dolor, salamat sa Diyos. Ang gabi napigil. Ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang kasaysayan. Inigo, maraming salamat. Gayon, nasimulan mo nagmuha ng tama. Panahon na siguro para isipin mo ang sarili mo. Ang isang sumpa na pinutol, kailangan lagi may kapalit. hindi ko anong ibig mo sabihin. Mangusig, ano to? May rason bakit hindi ko magawa to noon pa, Dolor. Pero tama si Lando. Panahon na para panagutan ko lahat ng hinayaan kong mangyari. Matapos niyang sabihin yon, bumaba mula sa itaas ang isang nilalang. Kuya nang nasira ang kubo at tila pinahid lang ito ng malakas na hangin. Inigo! Sa likod mo! Ngunit huli na. Sa isang kisap mata, sinunggaban ng nilalang si Inigo. Binalot siya ng matitigas na pakpak at iniangat sa ere. Kuya! Si Inigo! Bitiwan mo siya! Wala siyang kasalanan! Mangusig! Gumawa kayo ng paraan! Ang lahat ay may kapalit, Lando. Sa pagkakataong ito, pinili ni Inigong tapusin ang lahat. Sa oras na kainin siya ng aswang, dito na matatapos ang lahat. Dahil siya mismo ang sumira sa kanilang kasunduan. Ang mga Ilcano ay tinuturing na pamilya ng aswang. Ngayong siya ang kikitil kay Inigo. Ito mismo ang sisira sa kanyang tungkulin. Pero Mangusig, baka naman may iba pang paraan. Tulungan din natin siya, hindi rin ito tama. Hindi rin ito matatapos sa ganito, Mangusig. Napakarami nang namatay. Hindi na dapat na madagdagan pa. Tanggap ni Inigo ang kapalaran niya. Oras na tumulong siya rito. Wala na kayong magagawa pa. Sapo ko ang ulo ko. Ilang beses na hinampas. Hindi sumisigaw si Inigo kahit pa nilalapa siya ng aswang sa ere. Bagay na lalong nagpakonsensya sa akin. Patayin kitang aswang ka. Lando, tama na. Hindi. May magagawa pa tayo. Inigo, anak! Hindi! Bitawan mo siya! Kayong dalawa! Kasalanan niyo ito! Bakit hindi nyo nalang tanggapin ang inyong kapalaran? Tapos ngayon, tinuturuan nyo pa ang anak namin na lumaban sa sarili niyang lahi! Hindi po yun ang intensyon namin. Hindi! Ilang gabi pa lang kayo dito. Gusto niyo nang baguhin ang batas na ginagalang namin buong angkan! At ikaw, Mangusig, akala namin kaalyado ka. Ngunit ang totoo, isa kang traidor! Ang sakim ay hindi ang batang ito. Hindi si Lando. Kundi kayong matagal lang nabubuhay sa kasinungalingan.
Kasinungalingan! Ito ang kaayusan! At ang kaayusan ay may kapalit! Ang kaayusan na iilan lang ang nakikinabang, habang libo ang nagdurusa. Yan ang tinatawag mong kaayusan. Alam mong walang makakaalis dito nang hindi dumaan sa ritual! Mga hayop kayo! Napakamalas ni Inigo na kayo ang mga magulang niya! Narito kayo ngayon para igit ang kasakaman ninyo? Hindi niyo ba nakikita ang ginawa ng anak ninyo? Mas may pakialam pa kayo sa lahi niyo kaysa sa anak ninyo ngayon. Mga hayop! At anong alam mo? Ang lahat ng yaman namin ay para sa kanya rin! Mga wala kayong kwentang magulang! Dolor, dito ka lang. Susugurin ko ang mga aswang na yan. Papatayin ko siya. Sisiguraduhin kong ako ang tatapos sa pinagkukunan ng yaman ninyong lahat. Lando, sandali! Huwag kang magpadalos-dalos. Walang dapat ay pagpaliban kung ito ang halimaw na bumubuhay sa kayabangan ng pamilyang ito. Ako na ang tatapos! Kuya, wag! Baka ikaw naman ang mawala! Paano si Inigo? Iniligtas ka niya, Dolora. Hindi pwedeng pabayaan lang natin siya. Walang makakapatay sa aswang! Huwag kang masyadong mayabang, Lando! Wala akong pakialam! Buong tapang kong dinampot muli ang kutsilyo sa lupa. Sinipat ang posisyon ng aswang bago inihanda ang sarili. Handa! Lando! Sa mata! Sa mata! Huwag! Papatayin mo ang pinagmumula ng lahat! Tama na! Tama na! Papatawagan tayong lahat! Bumagsak ang nilalang sa lupa kasama ang duguang si Inigo. Agad akong tumakbo palapit ngunit agad ding napaurong. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas pa ang bituka. Ngunit kahit na ganoon, kitang-kita ko sa paghihingalo ni Inigo ang pilit na pagtaas ng kamay niya na amoy inaabot ako. Agad kong itinarak ang kutsilyo sa mata nito nang lumapit ang aswang sa akin. Lando. Salamat. Tingnan nyo. Nanghihina ang halimaw. Lando, isang saksak pa sa puso. Bumagsak ang mga kamay ni Inigo. Senyales na tuluyan na siyang binawian ng buhay. Muling bumilis ang paghinga ko. Umakyat sa aking utak ang mga iyak ni Dolor at Clara. Maging ang boses ni Manang Berta na nakasaksi rin pala sa mga nangyari. Mabigat ang mga hakbang na ginawa ko hanggang sa marating ko ang nagwawalang aswang. Walang pagdadalawang isip kong inalis sa mata nito ang kutsilyo pagkatapos ay isinaksak yon sa kanyang dibdib. Hindi ito pwede mangyari! Sa wakas, tapos na rin ang lahat ng ito. Isang araw matapos ang insidente, ang kalangitan ay bughaw na bughaw. Tila ba sinindihan ng liwanag na kay tagal na naming hindi nasilayan. Ang paligid ng mansyon ay nilamon na rin ng katahimikan. Nasa harap ako noon ng kubo, nakaupo sa isang troso. Sa aking tabi, tahimik na nakaupo rin si Dolor na tila mas matapang. Pero bit-bit pa rin ang bakas ng trauma na nangyari. Kuya, kapag nananaginip ako, naririnig ko pa rin yung huli niyang iyak. Yung huli niyang pasasalamat sa'yo. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari kay Inigo. Totoo may mga taong nagiging bayani nang hindi nila hiniling. Katulad ni Inigo. Sa tingin mo, kuya, pinatawad niya kaya tayo? Hindi natin kailangan tanungin yon. Ipinakita na niya. Sa huling sandali, hindi siya lumaban sa atin, kundi para sa atin.
O siya, mga bata, maiwan ko na kayo. Mag-iingat kayo parate. Maraming salamat sa inyo, Mang Using. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ho kami. Alam ko sa simula pa lang, may apoy sa puso nyo. Hindi apoy ng kasakiman, kundi ng paninindigan. Kayo ang matagal nang hinihintay ng mansyon na ito. At ng mga kaluluwang matagal lang sumisigaw ng katarungan. Ano na pong mangyayari kina Doña Mercedes at Don Gregorio? Sila na lang ang natira sa mansyon. Bingi sa dasal, bulag sa katotohanan. Pinili pa rin manatili sa yaman. Kahit wala ng kaluluwa ang kayamanan nila. Nakakapagod talagang lumaban ng patas sa mundo. Pero mas masahol pa sa aswang ang mga taong hindi lumalaban ng patas sa buhay. Mag-iingat din po kayo, Mang Using. Mauna na rin ako, Lando, Dolor. Ikinagagala ko kayong makilala. Mag-iingat kayo parate. Kuya, babalik na ba tayo sa Quezon? Oo, uuwi na tayo kay nanay. Malinaw sa alaala ko ang lahat ng mga nangyari. Hindi pala lahat ng mayayaman, malinis ang pinagkukunan. Habang buhay nang nakatatak sa isip ko ang karanasan namin ng pinsan ko at nagpapasalamat ako na nabuhay pa kami at nagawa kong magbahagi ng kwento sa inyo. Ngayon po, may pamilya na si Dolor at maginhawa na rin ang kanyang buhay. Ako naman po, matapos mamatay ng nanay ko dahil hindi kinaya ang sakit sa pagpapagamot, tumulak po ako paalis ng ibang bansa. Fruit picker na po ako ngayon dito sa Japan, pero walang asawa at anak. Kahit na ganoon, masasabi kong mas maginhawa na ang buhay ko ngayon, hindi katulad noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako po si Lando at maraming salamat po sa inyong pakikinig.